Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Ngayon po, pang ilang araw na po ulit tayo, ika-anim na araw. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay Youth Movement in Action. Maging halimbawa kahit bata. Meron po ba kayong dalang Bible? Wala. Kahit sa cellphone? Sino pong merong Bible? Yan. Buksan po natin yung Bible natin sa 1 Timothy 4:12. Nakita niyo na po? 1 Timothy 4:12. Sino po pwedeng magbasa? Brother Wendell daw. Sige. Sige po. Tagalog, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Yan po ang ating verse ngayong gabi. Maganda sana to kung maraming mga mga children ngayon kasi para sa kanila talaga ang message na ito. Pero hindi naman ito para sa kabataan lang. Siyempre para din siya sa mga adults and yan, sa mga parents, sa mga matatanda. Ngayon po, may tanong po ako. Na-experience nyo na bang masabihan na, nung medyo, ano pa kayo, siguro mga 10, 12, or basta bata pa po, na-experience na ba masabihan na, bata ka pa, huwag ka munang sumali dito, or bata ka pa, hindi mo pa kaya to, pang matatanda lang itong mga to. Na-experience nyo na ba yun? Kung hindi nyo pa na-experience, nakapagsabi na po ba kayo ng ganun? Na-experience nyo na masabihan po na, hindi ka pa worth it kasi bata ka pa, kulang ka pa sa experience, ganyan. Pero, kapag tinignan po natin sa Biblia, marami pong kabataan ang ginamit ng Diyos. Sige po, makakapagbigay po ba kayo ng example ng mga kabataan sa Bible na ginamit ng Diyos? Si David, yes. Sino? Si Joseph. Sino pa po? Si Samuel. Tama. Kinakabahan mo ka. Yan. Yung mga kabataan po na yan, ginamit yan ng Diyos para sa kanyang gawain. Yan. Isa pa pong example is yung batang nagbigay ng tinapay tsaka ng isda. Maliit lang yung nabigay niya, pero nagamit po siya sa isang malaking himala. People may see your present situation, but God see your future potential. Sa ngayon, maaaring isipin ng mga tao na, kunyari ikaw, Pau, ngayon sabihin nila na, ay, huwag ka muna dito makinig po kasi di mo pa ito maintindihan, bata ka pa eh. Pero, ang Diyos, nakikita niya na, someday, meron kang potential. Mamaya, ito pala yung starting point mo na nakikinig ka dahil someday, mag-i-speak ka rin sa harap ng maraming tao, di ba? Just because others do not recognize your worth does not mean God does not. So, hindi dahil sa ngayon, nakikita na ang tingin sa'yo ng tao na, for example, sa loob ng school, Ate Enzi naka-uniform. Sa loob ng school, hindi ka nakasabay sa mga kaklase mo. Sabihin natin sila na o yung mga grades nila nasa 95 pataas, tapos ikaw nasa 90 lang, ganyan. And pwedeng ang tingin nila sa'yo na pwedeng tingnan ka nila mababa na wala nang hindi na makakahabol, minamaliit ka. Sa ngayon, ganyan ang tingin nila, pero hindi nila alam kung ano yung future na meron ka. So, bilang tao, kapag ganun po yung na-experience natin,
ano yung mararamdaman natin? Pag for example, sa church na lang, example sa loob ng simbahan, may nagsasalita, tapos, merong mga nakikinig, syempre. And merong taong tanong sa'yo na hindi ko kasi naiintindihan ano nga ulit yung sinabi, ano nga ulit to, pa-explain naman ako ng ganito. And dito, syempre, may tanong sa katabi mo, hindi ka makapag-concentrate. And for example, ako yung sasabihan kita na pwede ba mamaya ka na magtanong? Nakakairita na, hindi ako makapag-focus. Pag nasabihan po kayo ng ganun, ano po yung mararamdaman ninyo? Ano pa? Magagalit si Pau Pau. Ikaw, Vic, anong mararamdaman mo? Pag sinabihan ka, likot-likot mo naman, pwede yung lumabas ka muna ng simbahan. Pag nasabihan ka ng ganun, Vic, anong mararamdaman mo, Vic? Masaya. Malungkot. O, ano po mararamdaman natin? Diba? Magagalit na, malulungkot. Ngayon, ma-offend po tayo. And yung naramdaman natin yun, pwede siyang mag-cause ng makasakit tayo ng damdamin. Pwede yung nasabi natin doon, maging reason yun para hindi na ulit bumalik sa simbahan yung tao na sabihan natin. Ngayon, paano naman po kapag kayo na lang, magbigay po kayo ng example, paano po ninyo sasabihin sa tao na hindi po kayo pwedeng paano siya sasabihan na hindi po siya ma-offend? Paano niyo po sasabihin yun sa kanya na hindi siya masasaktan? Sige, mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Sa totoo lang po, sobrang hirap kapag magsasabi ka ng totoo na hindi ka nakaka-offend ng tao. Sobrang hirap mag-correct ng isang tao ka nang hindi mo siya nasasaktan. Napakahirap nun. Kaya, pwede mo naman sabihin na pasensya ka na, hindi kasi ako makapag-focus eh. Sasagutin ko na lang mamaya. Ganyan. Marami pong kabataan ngayon nakaharap sa dalawang bagay kapag nilulugtang sila or nilulugtang sila ng ibang tao. It's either po, una, mababa ang tingin nila sa kanilang sarili or hindi po kaya magiging defensive sila or mayabang. Kapag nangyari po yun, umaatras po sila sa paglilingkod or nagkakaroon po ng conflict sa ibang tao. Yung ganun situation po, pwede siyang mag-cause ng ganun nga, may magkakasamaan ng loob, pwedeng last na yun ng tao, hindi na siya magpakita ulit kasi ayaw niya na masabihan ulit ng masakit na salita. Pero, sinabi po dito, nasa Matthew 19:14, "Let the little children come to me." And do not hinder them. Yeah. Yan. So, si Jesus po, di ba, yung mga disciples po ni Jesus, pinapalayo nila yung mga bata kasi nanggugulo daw, ganyan. Pero, hindi po yun in-ignore ng Diyos. Ginamit niya po yung mga bata na yun as an example of humility and faith. Sabi nga po dito, kapag kayo po na-experience nyo na hindi sila nasabihin kayo na hindi kayo burden dahil ngayon hindi na, siguro hindi na masasabing bata, pero as an na lang na maging example tayo instead na mag-build tayo ng sama ng loob pag nasabihan tayo ng ganon. Bakit nga ba nangyayari yung may ganong situation? Dahil madalas hinahanap natin ang ating value sa opinion ng iba, hindi sa tingin ng Diyos. Pero sa payo ni Pablo sa Timoteo,
is yun nga, yung be an example. Hindi niya sinabi na ipaglaban ang sarili. Hindi niya sinabi na kapag nasabihan ka na hindi mo pa kaya, wag kang magiging mayabang na someday papatunayan ko sa inyo, mamaliitin ko kayo kasi binabaliit niyo ako nung bata pa ako. Hindi dapat ganun yung maging reaction natin. Or wag tayong magtanim ng sama ng loob. Yes. Yan. Sabi natin, rated ko lang po yung ating verse. 1 Timothy 4:12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believer. Meron pong 5 bagay na binigay dito. Pananalita, pamumuhay, pag-ibig, pananampalataya, at kalinisan. Unahin po natin sa pananalita, speech. Maging halimbawa po tayo sa pananalita. So kapag kahit hindi po matatanda, kahit yung sabihin natin na nasa loob tayo ng simbahan, tapos meron ng mga sanay na, sabihin natin sanay magsalita. Kahit po ako, bago po ako umakyat dito ng mga nakarang araw, iniisip ko na magsasalita ako. Iniisip ko na, ganun kaya ako kasi, hindi naman talaga ako maakyat dito sa pulpito para magsalita eh. So parang, inaano ko rin yung sarili ko na, hindi naman ako dapat ba ito magsasalita dyan. Parang, ganun ko yung ko sa sarili ko, kaya parang ayoko pong ituloy. Pero, ngayon, hindi po yun reason na hindi tayo worth it para gumawa or para maglingkod sa Diyos. Kasi nga, kahit sino, mapabata, mapamatanda, pwede. Amen. Sa unang solusyon po sa kapag tayo nagagalit, maging halimbawa po tayo sa pamamagitan ng salita. Dahil isa po sa pinaka-powerful na gift ay yung kakayahan or ability na makapagsalita. Hindi lang po ito yung literal na ability na makapagsalita ng words, but ito po yung ability na makapag-express ng emotion, makapag-share ng truth, makapag-express ng love. Ang abilidad po na makapagsalita ay pwede siyang makasakit and pwede din siyang makapagpagaling. So, yung same po na, yung bibig na ginagamit natin sa pagsasalita ng pag-i-speech sa harap, yung pagkanta ng mga worship song, pwede rin po yun magamit para makasakit tayo ng iba. So, napaka-importante po na pinipili natin yung mga lalabas sa ating bibig, yung mga words na ating sasabi sa isang tao. Bilang kabataan po, or bilang isang tao na lang, bilang isang tao, dapat magsalita tayo ng may respeto, maging honest, pero hindi bastos. Mahirap po yun mahirap po yun gawin, pero kailangan natin sanayin yung ating sarili na yung mga babagitin po natin salita ay hindi para makasakit ng tao, kundi para i-correct sila or para ma-lead sila sa kung ano yung tama. At piliin po natin ang mga salitang nakaka-encourage. Gamitin po natin yung ating abilidad na makapagsalita para makapag-motivate po tayo, makapag-inspire, makapagpaligaya po tayo ng ating kapwa. Minsan, ang simpleng mabait na salita ay malaking tulong na sa iba. Yung simpleng
masabihan mo na ang isang tao na sobrang galing mo, alam kong kaya mo yan. Sa ganun pa lang na, syempre mararamdaman ng makaka-receive no na may nag-cheer sa kanila. So gaganahan sila, mag-build yun ng unity and cooperation sa inyong dalawa or sa iba pang tao. So kapag po tayo ay nag-loop down, isa pong solution is maging halimbawa po tayo sa pananalita. Instead na sumagot-sagot tayo ng ganyan, ng masama na paano natin like magyabang tayo ng kaya natin, dapat maging humble tayo, gumamit, and sa mga sa atin din po, sa sarili natin, na iwasan natin makapagsalita ng ganun sa iba. And isa pa po sa halimbawa is yung halimbawa sa pamumuhay po. Hindi lang sa sinasabi na nakikita ang pagiging Kristiyano, kundi sa gawa din. Mapa sa school man, sa bahay, sa simbahan, or kung nasan man tayo. Mas nakikita po ang totoong karakter ng tao kapag walang nakakakita sa kanya. So kapag hinayaan natin gabayan ng Diyos ang ating isipan, kusa na po yun lalabas sa ating kilos. At isa pa po sa mga halimbawa ay ang pag-ibig. Madali nang sabihin yung about sa love, pero mahirap po siya isabuhay. Hindi lang ito yung kapag mahal ko yung family ko, mahal ko yung aking mga asawa, ganyan, asawa. And ito, kasama po dito yung pagpapatawad, pag-unawa, pagrespeto, at pagtulong kahit na walang kapalit. Ang pag-ibig po, kapag hindi lang siya ipinaparamdam sa inyong mahal sa buhay, syempre, dapat din kahit sa mga hindi natin kakilala. For example, di porket hindi natin kilala, hindi na natin siya papakitaan ng pagmamahal. Dapat, kahit sa mga stranger is maging mapaunawa po tayo, marespeto tayo sa kanila. Kapag nagawa po kapag tayo ay umiibig, lahat na ng yung tamang pagkilos, tamang paggamit ng pananalita is magagawa natin. Kasi syempre, sasaktan mo ba yung mahal mo sa buhay? Syempre, hindi po. Maging halimbawa din po tayo sa pananampalataya. Ang faith po, ito po yung pagtitiwala sa Diyos kahit na hindi mo nakikita or hindi madali. Kapag nasa loob ka po ng lugar kung saan maraming mga hindi naniniwala, maraming hindi gumagawa ng tama, dapat maging ehemplo pa rin po tayo. At piliin po natin sundin ng Diyos. Hindi kailangan maging maingay ang faith. Minsan tahimik pero matatag. And lastly po, maging halimbawa sa kalinisan. Ang purity ay hindi tungkol sa katawan, hindi lang siya yung ang kalinisan po dito, hindi lang tinutukoy nito na naliligo kami araw-araw, nagtutoothbrush, hindi lang po basic na kalinisan. Kasama po dito yung isip yung atin pong isip, yung mga pinapanood natin, yung mga pinapakinggan, and yung mga desisyon ginagawa natin sa araw-araw. Sabihin natin yung una at pangalawa, pananalita at conduct. Sabihin natin, mabait tayo sa ating kapwa. Yung pinapakita natin sa ibang tao, maayos tayo makapag-usap sa kanila. Kapag may nagagawa sila, ay okay lang. Pero ang nasa isip pala natin, umanda ka lang, gagantihan kita pag Ganon yung iniisip natin. Hindi po yung tama. Dapat, pati ang ating isipan at yung nasa loob po natin is malinis. Yun. Tulad ni Daniel, posible pa rin manatiling tama kahit mali ang paligid. Diba? Isa po. Yes. Natatandaan, yun po yung 5 solution kapag tayo po ay nilulugtong or minamaliit po tayo. Ano nga po ulit yung 5 yun?
Una, sa pananalita. Pangalawa, conduct or paggawa sa kilos po natin. Pangatlo, love. Pang-apat, faith. And panlima, purity. So, yun po yung 5 solusyon. Tandaan po natin. Speech, pananalita. Pangalawa, conduct, yung paggawa. And 3, love, pagmamahal sa kapwa. 4, faith. 5, purity. So, yung 5 po yun, kapag kailangan po natin yung tandaan para sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam ko pong mahirap, syempre, tao lang tayo, nagkakasala din tayo. Pero hiningi po natin yung gabay ng Diyos para sa ating pang-araw-araw, gagabayan niya tayo na hindi tayo magiging reason na kung bakit nasasaktan yung ibang tao or kung bakit may mga ayaw nang magpakita sa'yo, ganun. So, yung 5 pong yun, kapag isinakabuhayan po natin siya, is makakapag-build tayo ng unity and cooperation sa lahat ng tao. Yun. So, lastly po, kailangan natin laging isipin kung ano yung mga sasabihin natin. Hindi na lang po ito para sa kabataan lang na though ang mga kabataan dapat di ba, NC, Big Big, si Papa, dapat ngayon pa lang mag-start na tayo maging example kasi hindi lang naman mga adult ang tinatawag ng Diyos, pati rin ang mga bata. Paborito ng Diyos ang mga children. So, ngayon, pwede na, di ba, sila Papa, sila Big, is kumakanta na agad, di ba, kumakanta na sila. So, mga simpleng ganon, napapakita nila na ang pagiging Kristiyano. So, dapat, and as an adult po, sa mga parent, dapat tulungan din natin yung mga anak nyo. Mga anak nyo na maging example sila paglaki nila, na hindi sila iwasan nila magtanim ng sama ng loob sa kanilang kapwa, and ma-apply po nila sa kanilang sarili yung tamang way ng pananalita, tamang pag-uugali, yung pagmamahal, and magkaroon po sila ng faith at malinis na purity sa utak and all. And yun lang po. Maraming pong salamat. Amen po ba?